Ang aking buhok at nagpabaling-baling sa kama, tinabunan ko pa ang aking ulo na unan. Pero hindi, may bumabagabag pa rin sa akin. Bumangon ako at umupo sa kama. Napabuntong hininga ako ng malalim. Maybe I should buy him a cake. Or just greet him. Or should we celebrate it tomorrow? Ginulo ko na naman ang buhok ko. Bahala na. Pinal na sabi ko at bumaba sa kama. I decided to sisenon. Bumaba ako para tignan kung nasa kusina pa ba siya. Pero wala na. Kaya napagdesisyonan ko na lang na puntahan siya sa kanyang office, dito sa kanyang bahay. Pero wala rin siya. Huli kong pinuntahan ang kanyang kwarto. Kinutok ko ito ng 2 beses, pero walang sumasagot. I tried one last time, pero wala talaga kaya sinubukan kong pumasok. Buti na lang hindi nakalak yun. Zenon? I called. Hindi ko alam kung pagtawag ba yon o ano. Tiningnan ko siya sa buong kwarto pero wala siya. Binuksan ko ang kanyang walk-in closet. Pero wala pa rin siya doon. Sobrang laki naman talaga nitong kwarto niya. Lahat ng mga pintuan ay binuksan ko na. Isa na lang ang hindi. Dahan-dahan ko itong binuksan at pumasok na ako doon. Nagulat ako nang makita ko ang kabuuan ng pintong pinasukan ko. Madilim ang buong bahagi nito. Nang makita kong madilim, dali-dali akong tumalikod para lumabas dahil takot nga ako sa dilim. Akmang hahawakan ko na ang doorknob pero nagulat ako na biglang bumukas ang ilaw. Nang tingnan ko ito, doon ko lang napagtanto na it was a bathroom. At doon si attorney. Naliligo? Naliligo nga. Naliligo si attorney. He's naked at nakatalikod siya sa akin. Tila hindi niya pa ako napansin. His butt was too exposed. Napapikit ako at dahan-dahang tumalikod para hindi ako mapansin na Zenon. Nakakahiya kung makikita niya ako dito. Sinubukan kong hindi gumawa ng ingay. Pero hindi ko mabuksan ang pinto. Nagdadasal ako na sana hindi lumingon si Zenon sa gawi ko. Hi! Ngunit hindi nga dininig ng diwata ang dasal ko kasi naramdaman ko na si Zenon sa may likuran ko. Por favor, why are you here? Dinig kong tanong niya. I was looking for you. Kinakabahang ani ko habang nakatalikod pa rin sa kanya. Isn't it rude to talking to someone without facing him? Pumikit ako at nagbuga ng hangin bago humarap sa kanya. Gusto ko lang sanang batiin ka ng happy. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang makita ko ang kabuuan ni Zenon. My eyes traveled from his abdomen down to his big manhood. Birthday. Iyon na lamang ang naibulong ko. Nakita ko siya wearing his birthday suit. Birthday nga talaga niya. Dali-dali akong tumalikod. Habang ako ay namumula sa sobrang hiya, narinig ko lang si Zenon na tumatawa sa likod ko. Don't be shy. Huminahon ka, wife. He said that huskily. Paano ako kakalma? Nandiyan sa likod ko at nakahubad. Aalis na ako, sabi ko. Ngunit muntik na akong mapatalon nang bigla na lang hawakan na Zenon ang balikat ko. Ito na naman ang kakaibang reaksyon ng katawan ko. Kahit sobrang lamig, pinagpapawisan pa rin ako. Huwag kang umalis. Just stay. I could already feel his heat and chill. Ngayon, hinawakan niya naman ang bewang ko. Wala akong nagawa dahil naninigas na ang katawan ko. My body is aching for more. More of him. Ang mainit niyang hininga ay dumadampi na sa batok ko. Hindi na hininga niya ang dumadampi sa akin. Labi na niya. His luscious lips were pinning kisses onto my neck. Napahalinging ako habang nakapikit. Kahit hindi ko siya nakita, alam kong ngumiti siya nang narinig ang halinghin ko. You like it, He murmured between his kisses. Stay still. Maya-maya idiniin niya ang kanyang katawan sa likod ko. Feel me? Yes. Ramdam na ramdam ko ang matigas na bagay na yon na tumutusok-tusok sa may likuran ko. Dahan-dahan niya akong pinaharap. Namumungay ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin at ganoon din ako. Nangihina ako dahil sa pinaparamdam niya sa akin. Gusto mo to? All of a sudden,
Napatango ako. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para pumayag. Wala na ako sa tamang huwisyo. But I know that I like it. Gusto ko rin to. Hindi ka pa naliligo, sabi niya. Para akong batang lumingon. Dahil dyan, sumila ang kanyang matamis ng ngiti. Great! With my permission, he started to kiss me. Nakakalunod ang halik niya, kaya hindi ko napigilang hindi gumanti. Ang kaninang masuyo naming halikan ay unti-unti nang rumarahas. Sobrang bilis ng kamay ni Zenon. Kaya ngayon ay nahubad na niya ang pag-itaas kong damit. Nalulunod na ako at hindi ko na alam kung paano makaahon. Pumasok kami sa banyo na Zenon na gawa sa salamin kung saan siya naligo kanina. Nagawa naming pumunta doon nang hindi pinuputol ang aming halikan. Napatigil ako sa paghalik sa kanya nang maramdaman kong nabasa ako. Yun pala, he turned on the shower. Pero agad na namang inagaw na Zenon ang atensyon ko at hinalikan na naman ako. Napadaing ako ng mahina nang marahan niyang masahihin ang aking assets. Hindi ko man lang namalayan na natanggal na niya pala ang bra ko. Bumaba ang halik niya sa leeg ko hanggang sa umabot ito sa aking dibdib. He started eating it. Pinagsalitan niya ang dalawa hanggang sa magsawa siya. When he got too much with my breast, his mouth traveled down to my belly and stopped temporarily. Nakaluhod na siya sa harapan ko. Tumingala siya sa akin habang nakahawak sa garter ng aking pajama. Pwede ba? Tanong niya. Nagtanong pa. Siyempre, nakagat ko ang aking bibig at gusto kong batukan ang aking sarili. Baka akalain ni Zenon na gustong-gusto ko itong nangyayari sa amin. Pero sa totoo lang, talaga namang gustong-gusto ko. God, Oceana, hindi ka naman ganyan before. Ayan tuloy, natawa si Zenon. Ibinaba na nga niya ng tuluyan ang pajama ko. Bumungad sa kanyang itim kong panty. Napahawak ako sa dingding, nagawa sa salamin. Nang biglang salatin ni Zenon, ang aking ipinakatatago. Kahit pa meron itong takip na tela, mas lalo pa akong napahawak ng mahigpit nang bigla niya itong halikan. Nang walang pag-aalinlangan, he pulled my panty down. There, he was facing my womanhood. Hi, pretty. Parang tanga niyang bati. Sa pagkababae ko, akala siguro niya ay babatiin siya nito pabalik. Nahiya tuloy ako. I'm vegetarian, but I want to eat this meat. Nanunod yung ani niya habang nakatingin sa mata ko. Ilang minuto pa ay sinimulan na niya akong kainin. Napapatingala ako kapag pinadadaanan niya ang mahiwagang hiwa. Ibang sarap ang dulot nito sa akin. Ngayon, mas nararamdaman ko na ang tunay nitong sarap kaysa sa una. I was drunk when we first do it, but now, I am insane. Very sane. Ang sarap. Iyan na lang ang nasabi ko dahil nagdideliryo na ako sa sarap. Zenon stopped for a while and said, I told you, twice is more masarap. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin at binilatan ko siya. Like a son of bleh. Nakalabas pa ang dila ko at nakita pa yun na Zenon. Laking gulat ko nang bigla siyang tumayo at tiningnan ako gamit ang kanyang nag-aapoy na mata. Damn that tongue. Mabibigat na ani na Zenon, saka ako hinalikan ng marahas. He was choking me, but in a pleasurable way. Talagang ipinasok niya ang kanyang dila sa akin. Pilit niyang ginagalugod ang aking bibig. Our tongue even battled in sync. So hot. Zenon carried me and pinned me on the glass wall. He held his manhood then slowly. Pumasok siya doon. Sabay kaming napaungol dahil sa sobrang sarap ng pagkaing pinagsasaluhan namin. Napamura si Zenon in so much pleasure while entering. Dahan-dahan, ngunit madiin. After a moment, ang kaninang dahan-dahan ay naging mabilis. Labas-pasok ito sa aking kuweba at sunod-sunod din naman ang ungol ko. Nakakakiliti, nakakabaliw. And after that, pinatinikod niya ako. Bend a little, baby.
Sabi niya. Sinunod ko naman ang sinabi niya. Tumuwad ako ng kaunti. At doon ay muli siyang pumasok. He trusted me so hard that I couldn't balance myself. Nawawalan na ako ng lakas. Ang aking mukha at ang aking dibdib ay bumabakat na sa salamin. Pero mas nangingibabaw pa rin ang sarap. Ang aming pagtatalik ay hindi lamang nagtapos sa banyo. It even continued on Zenon's bed. Ilang beses ko ring narating ang suktulan sa loob ng bathroom. Ngunit uhaw na uhaw pa rin kami sa isa't isa. Ilang beses na rin akong nilabasan dito sa kama. Pero tuluyan pa rin naglalabas-masok sa Zenon, sa aking bukana. Pawis na kaming dalawa. Nagkatinginan kami ni Zenon at sobrang pula na ng mukha niya. He kissed my lips once again and murmured, "Happy birthday to me." Ilang sagad pa ang pinakawalan niya bago kami sabay na nakarating sa rurok. Natulog akong pagod, ngunit may ngiti sa labi. I'm so satisfied. Good morning. The moment I opened my eyes, it was Zenon who greeted me. Siya agad ang bumungad sa akin. Tagal na gising ah. Parang pagod na pagod lang. Panunod niyo pa nito. Pagod talaga. He was still half naked. Hinawi niya ang buhok na tumatabon sa aking mukha. Ngunit hinawi ko ang kamay niya na ikinapagtaka niya. Bumangon ako habang takip ang puting comforter. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Zenon nang makita niyang papaalis ako. Aalis na ako. I'll go back to my room. Sabi ko. Kumunot ang noo ni Zenon at may iritasyon na rin sa mukha niya. Pero paano na ang nangyari sa atin kagabi? Akala ko ba'y okay na tayo? Medyo nagtataas na siya ng boses dahil sa frustrasyon. What happened last night is wrong. Wala lang yun. Bullshit. You responded to my kisses. Your body likes my touch. Tapos wala lang yun? Darn ito, Shana. Galit na sabi ni Zenon. Yung tipong lumalabas na ang mga ugat niya sa leeg. His eyes were bloodshot too. Bakit ba apektado ka? Nag-ano lang tayo. Kahit na sino, ay pwede mong ikama. Tulad ng ginawa natin. Hindi na ibang nangyari sa atin, Zenon. At isa pa, in the first place, hindi naman ito totoo. It is all just an act. Paliwanag ko sa kanya. Totoo naman talaga. It was all an act. Kung may nangyari man sa amin, dahil yun sa pangangailangan ng katawan namin. Tumawa siya ng walang kabuhay-buhay. Bakit pa nga ba ako magugulat? This marriage is just a joke. Legal but just a joke. Fuck this. Ano nito at lumabas. Malakas niyang ibinagsak ang pintuan. Galit na galit siya. Napaupo ako pabalik sa kama. Ano ba talagang problema niya? Kapag ba mahuhulog ako, sasaluhin niya rin ako? Alam kong noong una kaming magkita, I have this strange feeling towards him at hindi ako manhid para hindi mapansin yon. Kaya as much as possible, iniiwasan ko siya. I can't fall in love with him because at the end, aalis din naman ako. Matatapos rin naman itong pinasukan ko, kaya ayokong umiyak sa huli. Dumating ang gabi pero hindi pa rin umuwi si Zenon. Naghanda ako ng pagkain dahil akala ko ay uuwi siya dito at maghahaponan kasama ko. Pero wala siya. Hinintay ko pa rin siya hanggang mag-10 ng gabi. Nasa sala ako at umiinom ng wine habang nanonood ng TV. Ilang beses akong tumitingin sa labas at nagbabaka sakaling dumating siya. Habang tumatagal at umaasang uuwi siya, bumibigat lang ang dibdib ko. Nalunod ako sa wine na iniinom ko. Bumibigat na rin ang talukap ng mga mata ko. Tuluyan ang akong hinila ng antok. But before I close my eyes, I dare escape from it. Kinabukasan nagising ako ng masakit ang ulo ko dahil sa wine na ininom ko kagabi. Last time I remember, nakatulog ako doon sa sofa sa ibaba. Paggising ko, nasa kwarto na ako. Kahit nahihirapan ay sinubukan ko pa rin bumangon dahil kailangan kong pumasok ngayon sa trabaho. After kong maligo at magbihis, ay bumaba na rin ako. Sa kusina nakita ko doon si Zenon nag-aalmusal.
Nagkatinginan kami, pero siya na ang unang bumitaw ng tingin. Nang makita ko, tumayo siya at umalis sa kusina. Nilagpasan niya lang ako. There was a sudden pain that hit my heart because of his cold treatment. Well, noon, ito naman ang gusto ko. Yung parang wala lang kami. Dumiretso na ako sa kusina at nagtimpla ng kape. I am just planning to take coffee and bread for my breakfast. May tosino and sunny side up egg naman sa kusina. Pero ayokong pakialaman yon. Dahil niluto yun na Senon. Baka hanapin niya. Wala na akong oras pa para magluto ng sa akin. Hindi na lang din ako nang magbabaon. Pagkalabas ko ng kusina, nakita ko naman si Senon na papasok pabalik sa kusina. Hindi niya ako tiningnan at nilagpasan lang din. Hindi ko na lang pinansin yon. Akmang maglalakad na ako palabas ng bahay. Nang tawagin niya ako. Nilingon ko siya. Ano? Eat the food in the kitchen. Baka mapanis. Ayaw kong masayang ani nito at umalis na. Napalabi ako. Mapanis? Madali bang mapanis ang tosino at itlog? Para wala na siyang masabi pa, bumalik ako sa kusina. Napangiti ako nang may nakahanda ng pagkain doon. Sa plato may kanin at ulam na. May gatas pa. Alam niya sigurong hindi ako kumain kaya ipinaghanda niya ako. Pero ayokong umasa. Madali kong naubos ang pagkain at pagkatapos nun, ay lumabas na ako. Naglakad lang ako papuntang kalsada para pumaran ng taxi. Hinahatid kasi ako ni Sinon kapag papasok ako. Pero ngayon hindi dahil we're not in good terms. Hindi ko pa nadala ang aking sasakyan dito sa bagong bahay namin dahil hindi ako nagkaroon ng oras para kuhanin yun sa amin. Habang naglalakad ay naramdaman kong may paparating na sasakyan. But I didn't mind it. Instead, tumabila ako para padaanin ang sasakyan. Laking pagtataka ko nang huminto ito sa tapat ko at nagbaba ng bintana. Get in. It was Senon. Inalok niya nga ako pero hindi siya nakatingin sa akin. Tumitig muna ako sa kanya ng ilang segundo bago sumakay sa backseat. Nagkatinginan kami sa salamin. I saw his jaw clench. Nagtaas ako ng kilay to ask him what's wrong. Asawa mo ako, hindi mo ako driver. Baritonong anito. Now, I get it. Bumaba ako at lumipat sa front seat. Now, he's satisfied. This man, alam kong nagtatampo at galit siya pero hindi niya pa rin matago na may paki pa rin siya sa akin bilang asawa niya. Pagkarating ko sa aking pinagtatrabahuhan, ay bumaba na ako. I gotta go. Hindi ko alam kung anong pumasok sa ulo ko o sinapian lang ba ako. I just found myself leaning towards Senon's face. I can't believe that I just gave him a peck on his cheek. Hinalikan ko ang pisngi niya sabay sabing, thanks. Hindi nakatakas sa akin ang pagpipigil ni Senon ng ngiti. He tried his best to stop himself from smiling, pero hindi niya nakayanan. Ngumiti siya. Pati ako ay napangiti na rin, para kaming mga bata. He's 28 and I'm 24, but at this moment, we are like 16. Bumaba na ako at naglakad. Ilang hakbang pang nagawa ko, ay narinig ko na lang na tinatawag ako ng Senon. Nang lingunin ko siya, ay nakangiti na. Nakadungo ang kanyang gwapong mukha sa bintana ng kotse. Oceana, he called. Ano? Nakangiti kong tanong. Let's have dinner together. Susunduin kita mamaya. He was smiling from ear to ear while saying that. I pursed my lips and nodded. Kita ko naman ang paglawak ng ngiti niya sa tugon ko. Now he's back. I don't know why but for the first time in my life, hiniling ko na sana'y bumilis ang oras para mag-uwian na. Dahil alam kong naghihintay si Senon. Kilig to the max ang nararamdaman ko. Aminado ako dito. I never had a boyfriend before. At ang nararamdaman ko ngayon ay bago sa akin. Sa konting panahon na magkakilala kami ni Senon, masasabi kong iba siya. Hindi siya mahirap mahalin. He's attractive and appealing. No one can resist him including me. Admirable perhaps. He has the looks, the attitude, the body, the career,
and everything. Ngayon, I want to ask him right beforehand. Nagdesisyon na ako. Dumating na nga ang oras na pinakahihintay ko, dali-dali ako nagligpit ng mga gamit ko para makalabas na. Tamang-tama, nag-text na si Zenon. I smiled when I saw his message. Nandito na po ako. That's what he said. The word po is captivating though. Hindi na ako nagtagal at lumabas na ako agad. Nandun ang excitement. Paglabas ko, agad kong nakita si Zenon na nakahilig sa kanyang itim na sasakyan. Napakagwapo niya. His arms were crossed while he's leaning on his car's hood. Panay pa rin ang tingin nito sa kanyang relo. Gabi na ngunit umaapaw pa rin ang kagwapuhan nito. Ang malapad niyang balikat, ang mauugat niyang kamay, ang mahahaba niyang legs, heaven! Nagpadagdag pa sa kanyang appeal ang kanyang suot na itim na long sleeves na nakatupi hanggang siko at pants. Nakabukas ang dalawang butones ng kanyang suot na long sleeves, kaya medyo lantad ang kanyang dibdib. Nang makita ko, sumilay sa kanya ang ngiti at napatayo siya ng tuwid. Habang papalapit ako sa kanya, ay sinalubong niya naman agad ako. Hi! Good evening! Hindi ko inaasahan ang kanyang pagbeso sa akin. Let's eat! I know a place, sabi niya, with a wide smile plastered on his face. Hindi agad ako nakapag-react. Parang kanina lang, daan-daanan lang niya ako. Ngayon naman halos mapunit ng kanyang bibig sa kakangiti. It is because of my kiss. Anyways, without anything further, dinala ko na siya nun sa isang restaurant kung saan namin napagpasyahang mag-dinner. Kumusta ang araw mo? Tanong niya, in the middle of eating. Okay lang, sagot ko naman. Marami pa siyang sinasabi sa akin hanggang sa matahimik kami at ako naman ang nagbukas ng usapan. Zen? I called. Nagtaas siya ng tingin sa akin. Yeah? About what happened yesterday. Galit ka ba? Yumuko siya at pinagdiskitahan ang pagkain. Later on, he stopped eating and faced me. I admit, I got mad. It made me upset. Pero bakit? Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit siya nagagalit kung sabihin kong wala lang ang nangyari sa amin, na it's not a big deal. Did he likes me? I don't want to assume pero wala akong makitang iba pang dahilan kung bakit ganun ang naging reaction niya. He's giving me signals. That's what I conclude. Hindi mo talaga alam? O talagang nagbubulag-bulagan ka lang? I have something in mind, but I don't want to jump into conclusion. Nagagalit ako kapag sinasabi mong wala lang ang nangyayari sa atin. Hindi lang yun make love, it's making love. Oceana, ginawa ko yun hindi dahil gusto ng katawan ko, or either because of lust. I did that because inabot ni Zenon ang kamay kong nasa ibabaw ng mesa. He caressed it with his hand softly. Because I like you. I really do. Kahit inaasahan ko ng gusto niya ako, medyo nagulat pa rin ako. Dahil mahirap paniwalaan na sa konting panahon na magkakakilala kami, gusto niya na agad ako. Is that possible? You like me? I asked for an assurance. Tumango siya. Matagal na. El ka ba? Kalmado kong sabi. Kahit nasa ganito kaming sitwasyon, pinanatili ko pa rin ang aking natural na itsura. Kalmado. Napalunok si Zenon sa tanong ko at napainom pa ng tubig. Oceana naman parang batang ani Zenon. Sinabi ko na diba, gusto kita. At hindi yun El lang. Gusto talaga gusto rin kita. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ko. You like me too? Hindi makapaniwalang tanong ni Zenon sa akin. Tumango ako. Say it. He was anticipating. Gusto kita. I repeated to satisfy him. In that short period of time, I learned to like him. Hindi naman siya mahirap magustuhan. Dahil kung iisipin, nasa kanya na ang lahat. Napatayo si Zenon at napahawak sa kanyang noo. I can't believe this. Am I dreaming? Oh shit. Bulong niya sa sarili niya.
Para siyang tanga sa inaasta niya. Maya-maya ay may dumaang waiter sa gilid ni Zenon. Tinawag niya ito. Pakisampal nga ako. Gusto ko lang malaman kung nananaginip ba ako. Utos niya rito. He's serious? Seryoso nga siyang nagpasampal? Lumingon ang waiter at tila natakot pa. Hindi pwede, sir. Sasampalin mo ako o tatanggalin kita sa trabaho? Sa walang pag-aalinlangan, agad na dumapo ang kamay ng waiter sa mukha ni Zenon, kahit hindi pa siya tapos magsalita. Natabingin ng kaunti ang mukha niya dahil sa lakas ng sampal ng waiter. Napalakas nga ang pagsampal dahil umaalingaw sa buong restaurant ang tunog ng sampal ng waiter na nagpatigil sa lahat ng taong kumakain doon. Pati ako ay nagulat din. I caught everyone's attention kaya dali-daling lumapit ang manager sa amin. Joshua, anong ginawa mo? Galit na ani ng manager at saka bumaling ito kay Zenon. Attorney Evangelista, pasensya na po kayo. Pasensya na po talaga. Patawarin niyo na po kami. Please po. Panahingi ng tawad ng manager. Halos lumuhod na ito sa kakahingi ng tawad. Tila takot na takot ito. Zenon is famous for being a good lawyer, here and out of the country. Lahat ng kasong hinahawakan nito ay pinapanalo niya. Ngayon ko lang nalaman nang mag-search ako sa kanya sa internet. Sa bahay naman, may magazine doon na siya ang laman. Hindi ako mahilig magbasa ng magazine noon, kaya marahil hindi ko siya napansin. I didn't know that I just married the hottest lawyer on earth. No, it's okay. You can go to work now. No worries. Nakangiting sabi ni Zenon. Sa kabinalingan ang waiter na takot na takot. Uy, salamat sa sampal mo ah. Dahil dyan, may malaking tip ka sa akin. Palihim akong natawa sa kinaupuan ko dahil sa pinagsasabi ni Zenon. Ako ang nahihiya sa kanya. Para siyang batang walang muwang. You can go now. Ngayon nalaman ko nang hindi ako nananaginip. Gusto nga ako ni Shiana. Bumaling siya sa akin. Gusto mo ako? Hindi maipinta ang kasiyahan sa mukha ni Zenon. Above all, his reaction is priceless. Sa lahat ng pagkakataon na nakita ko siyang masaya, ito ang hindi matatawaran. Sobrang saya ng puso ko habang tinitingnan ko siyang masaya. Now, I can clearly picture out that I really like him. Nang makalis ng waiter at ang manager, nag-usap ulit kami ni Zenon ng masinsinan. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya, Oceana. Thank you, he said genuinely while holding my hand. I want to court you. Napangiti ako. No need. I'm your wife already. He pouted. Iba pa rin yung liligawan kita. If you say so, wala akong laban sa abogado. Biro ko. Natawa na lang siya. So we're official? Nakangiti akong tumango. Totohanan na to. Pagkatapos namin kumain sa restaurant, nag-aya na umuwi si Zenon. At doon na kami nagkainan. We finished 3 rounds that night. Iba pa rin talaga pag may label na. Nakapag-desisyon na ako. I'll be settling with Zenon. Hindi ko alam kung saan ito patutungo. Basta ang importante ay masaya ako. When I'm with Zenon, I'm always happy. Nasa rooftop kami ngayon ng bahay namin ni Zenon. We are looking at the sunset while I was lying on his lap. Nakapatong ang ulo ko sa hita niya habang hinahagod niya ang aking buhok. I can't believe that this will happen, sabi ni Zenon habang pareho kaming nakatingin sa nagpapaalam na araw. Bakit naman? Tanong ko. It was like a dream come true. Now I am complete because I have you. Me too. Hindi ko lubos maisip na darating ako sa puntong ito. Sa puntong may mamahalin pa akong iba, bukod sa pamilya ko at sa sining. I was just in love with art before, but now, I am in love with an attorney. Paano kung may mahanap kang iba, tapos iwan mo ako? Marami pa namang ibang babae dyan na nagkakandara pa sa'yo. Mas sexy, elegante, at mayaman pa. Biglang sabi ko, I never expect na nagawa kong sabihin yon. I wasn't an overthinker. Overthinking is not my thing. Pero dahil kay Zenon,
Nagkakaroon ako ng agam-agam na baka masaktan lang ako. Pinabangon ako ni Sinon at inarap sa kanya. He cupped both of my cheeks and gave me a smack kiss on my lips. Saka na ako maghanap ng iba. Kung iba na ang pangalan mo. Sabi niya, that while looking sincerely right straight into my eyes. At saka bakit pa ako maghanap ng iba? Kung ikaw pa lang, sobra na. Don't be insecure about them. Among all, ikaw ang pinakamaganda. Kung alam mo lang. Lumalabo ang mga mata ko kapag nakakakita ako ng mga sexy. Ang mga matang ito ay sa'yo lang titingin. Tandaan mo yan, mahal.